kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pabiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan namin kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap-hanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Waring natutuwang sa aking sumamba at manghinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan. Hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na di ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong
parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api, palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong mga sugat at katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, saang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon dahil sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghandog. Sa haing sinunog, di ka nalugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagkumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sasambitin at makapiyating narinig. Nagpupuri kami sa'yo,
Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman yung mga katabi, pakisabi, good morning. Ngayon po ay Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Sabay-sabay po nating papurihan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakitingnan po ulit yung katabi, pakisabi, gutom ka na ba? Nag-breakfast po ba kayo? O nag-aayuno kayo? Yung mga tao daw na, isa sa mga tao daw na nakakatakot biruin ay yung mga gutom. Yan. Gutom. Kaya hindi ko po kayo bibiruin sa umagang ito. Sa atin pong pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma, may 3 disiplina po ang ibinibigay sa atin. Mga disiplinang magtuturo sa atin para mas mapalapit tayo sa Panginoon at tayo ay maging banal dito sa mundong ito. Ano po yung 3 bagay na iyon? 3 M po. Manalangin, mag-ayuno, magkawang gawa. Ulitin po natin. Manalangin, mag-ayuno, magkawang gawa. At para mas madali po nating matandaan, tandaan lang po natin yung Sabihin niyo po ulit, 3 M po yun. Manalangin, mag-ayuno, magkawang gawa. Ito po yung daan para tayo ay mas maging mabuting mga tao sa mundong ito. At ngayong araw pong ito, mas bibigyan po nating pansin yung pag-aayuno dahil ito po yung tinutukoy sa ating mga pagbasa. Gusto nating mas maintindihan kung bakit tayo nag-aayuno para yung ating pagsasakripisyo ay maging makabuluhan at makapagdala sa atin sa kaligtasan. Dahil sa unang pagbasa po, ang reklamo ng mga tao, parang hindi sila tinitingnan ng Diyos sa kanilang pag-aayuno. Parang yung kanilang gutom ay walang kabuluhan. Bakit? Dahil hindi nila naiintindihan kung para saan yung kanilang pag-aayuno. At ngayong araw po, ngayong umaga, nais kong magbahagi ng 3 bagay na tinuturo sa atin ng pag-aayuno, ng ating pagsasakripisyo. Unang-una po sa lahat, tinuturuan po tayong magtimpi. Pakiulit nga po, magtimpi. Pakisabi sa katabi, magtimpi ka. Ito po yung unang itinuturo ng pag-aayuno. Paano po tinuturo ng pag-aayuno na tayo ay magtimpi? Dahil kapag tayo ay nag-aayuno, hindi ho ba tayo ay umiiwas muna sa mga bagay na usually ine-enjoy natin. Kadalasan, ang pinaka-dinidisiplina sa atin at pinapabitawan kapag Biyernes ng Kwaresma ay mga karne. Pinapaalala po sa atin at tinuturuan tayo na hindi lahat ng pagkain
ay sunggapan agad natin. Hindi lahat ng masasarap na inihahain sa atin, susunggapan, lalamon agad tayo. Tinuturuan tayo ng panahon ng Kwaresma na magtimpi muna sa iba't ibang mga bagay na usually ine-enjoy natin. At sa mas malawak at mas malalim na pakahulugan sa atin pong buhay, ipinapaalala po sa atin na hindi lahat ng masarap at hindi lahat ng sa tingin natin ay maganda at mabuti ay tunay na makakapagbigay ng kaligtasan sa ating mga buhay. Hindi lahat ng bagay na masarap dapat kukuhain agad natin at susunggaban agad natin. Tinuturuan tayo ngayon na huminto muna, saglit lamang, pagnilayan natin kung ito bang mga bagay na ito ay tunay na makakabuti sa aking buhay at sa buhay ng aking mga kapwa. Kaya ang napakahalagang unang paalala at unang tinuturo ng ating pag-aayuno ay pagtitimpi, pagkokontrol ng sarili para mas makita natin kung ano ba yung mga bagay na mahalaga at makakapagdala sa atin sa kaligtasan. Kaya ang unang paalala, magtimpi. Ang ikalawa po, pakisabi sa mga katabi, magbawas ka. Magbawas po tayo. Hindi po ng timbang. Hindi po ng timbang. Ano pong babawasan natin sa panahon ng Kwaresma? Ang babawasan po natin sa panahon ng Kwaresma ay yung mga hindi mahalaga sa buhay. Babawasan po natin yung ating pakikipagtsismisan, pagsasabi ng hindi totoo. Babawasan din po natin yung mga bagay na gusto nating bilhin at kainin. Magbabawas po tayo. At para saan po yung pagbabawas natin? Para yung ibabawas natin sa pangsarili natin, ipangtutulong natin sa ating mga kapwa. Magbabawas tayo sa mga kakainin. Yung ating matitipid, hindi yun iipunin natin para sa pagkatapos ng Kwaresma, lahat ng gusto natin ay kakainin natin at susunggaban na ulit natin. Magbabawas tayo ngayon para yung mababawas at matitipid natin, matuturuan tayong magmalasakit sa ibang mga tao. Turuan nawa tayo ng panahon ng Kwaresma na maranasan yung gutom na nararanasan ng mga kapwa nating araw-araw walang makain. At kapag naranasan natin iyon, mas magiging bukas tayo sa kanilang karanasan at mas may gagawin tayo upang maibsan yung kanilang mga kagutuman. Yung pagbabawas para madagdagan yung ating pagmamalasakit. Dahil kung tayo ay magsasakripisyo at walang mapupuntahan ito, walang saysay yung ating pagbabawas. Dapat palaging nakatingin tayo sa labas at tingnan kung paano tayo magmamalasakit sa ating mga kapwa. Yung ikatlo pong bagay na tinuturo sa atin sa panahon ng Kwaresma, tinuturuan po tayong manabik. Magugutom para tayo ay manabik. Hindi po ba kapag tayo ay nagtitimpi sa ating pagkain, nagugutom, kapag parating na yung pagkain, sobra-sobra na yung ating pananabik. Minsan ay naglalaway pa tayo sa ating pananabik. Pero sa ngayon, sa panahon ng Kwaresma, ang itinuturo sa ating dapat mas pagpanabikan natin ay hindi lamang tungkol sa mga pagkain sa mundong ito. Hindi lamang sa mga pagkain magpupuno sa ating mga kagutuman. Sa panahon po ng Kwaresma, tinuturuan po tayong magutom sa ating Panginoon sa tinapay ng buhay at manabik sa kanyang pagbabalik. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo, hindi nag-aayuno yung mga alagad ni Jesus. Bakit? Dahil kasama nila yung kanilang Panginoon. Kasama nila si Jesus. Mag-aayuno lamang sila kapag siya ay umalis na, kapag siya ay umakyat sa langit. Babalik sila sa kanilang pag-aayuno
upang patuloy na manabik, turuan yung sarili na manabik sa kanyang pagdadating. Ano pong itinuturo sa atin noon? Yung buhay na wala yung Panginoon, buhay na kulang at buhay ng kagutuman. At ano pong makakatulong sa atin para tunay na maging mapagpanabik habang tayo ay naghihintay? Tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos sa pananalangin. Patuloy tayong magbawas sa ating mga sarili upang magkaroon ng espasyo yung pananabik natin sa ating Panginoon. Ano pa pong imbitasyon ng pagbabawas? Bawasan din po natin yung ating mga pagtingin sa gadgets. Yan po. Isang pwedeng pag-aayuno din po, hindi lamang sa pagkain, kundi sa mga gadgets, sa mga iba pang mga pinagkakaabalahan natin sa mundong ito. At yung ibabawas natin sa ating mga gadgets, sa social media, ay ilalaan natin para magbigay ng espasyo sa ating kalooban upang ito ay manabik pa sa pakikiharap sa ating Panginoon. Nawa, mga minamahal kong mga kapatid, maturuan tayo ng ating panahon ng Kwaresma na tunay na magsakripisyo upang tunay nating makita yung mahalaga sa buhay natin. At ano po yung mahalaga sa buhay natin? Mahalaga po ang ating Panginoon. At mahalaga sa Panginoon yung kanyang bayan na dapat nating pagmalasakitan. At sasabihin ko po sa inyo, bilang panapos na kataga sa ating pagninilay sa umagang ito, yung ating sakripisyo, hindi magiging makabuluhan kung wala itong pagmamahal. Yung sakripisyo para sa ibang tao at para sa Diyos, magiging makabuluhan kung ang inspirasyon nito ay yung pagmamahal natin sa Diyos at sa kanyang kapwa. Kung hindi tayo nagmamahal sa ating pagsasakripisyo, hindi tayo magiging banal at hindi tayo tuturuang magmalasakit sa iba. Kaya ano pong patuloy nating panalangin sa ating patuloy na pagninilay sa panahon ng Kwaresma? Nawa, turuan ako ng Poong Hesus Nazareno na tunay na magsakripisyo, na ang inspirasyon ay ang pagmamahal sa Kanya at sa Kanyang bayan, upang ang aking pagsasakripisyo na may pagmamahal ay gawin akong banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa Langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ang kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan.
ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesu Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak mo, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Hesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa na kadangahan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa masala para ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ianyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin upang maging makabuluhan ang ating pag-aayuno. Nawa maturuan tayo nitong magtimpi, magbawas, at manabik para sa ating Panginoong Hesus Nazareno. At ang ating pagsasakripisyo, palagi po nating samahan ng pagmamahal upang ang sakripisyong bunga ng pagmamahal ay tulungan tayong maging banal at tayo ay magmalasakit sa ating mga kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Binibinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.